beloved Boss Mike Cervera. Dito na tayo. Mga kababayan ko, madali na natin to ha. Patong-patong nakasong pandarambo nga Mga kababayan, eto na ha. Eto yung balita nung nakaraan. naharap ngayon sa patong-patong nakasong pandarambo nga at katiwalian sa ombudsman si dating Narvacan Ilocos Sur Mayor Chavit Singson kasama ang 12 pang kasabwat umano nitong opisyal. Para sa mga detalye tinutukan yan ni Val Gonzalez. Val, go ahead. Sa pangunguna ng isang attorney, Estelita Cordero ng grupong Warriors Tinarbacan Incorporated, pinireklamo ng mga kasong pandarambong at katiwalian sa Office of the Ombudsman ang dating alkalde ng Narvacan, Ilocos Sur na si Luis Chavit Singson. Sa 3 pahinang plunder case, inaakusahan si Singson, dati nitong Vice Mayor na si Pablo Sanidad Sr. at iba pang mga dating opisyales ng Narvacan na umano'y sangkot sa pagbili ng halos 10 hektaryang overpriced na lupa na pagmamay-ari ng Western Textile Mills Incorporated. Ayon kay Atty. Cordero, kumita umano si Singson at kasabwat ng halos 100 milyong piso dahil binili ito sa halagang halos 150 milyong piso na malayong malayo sa tunay na halaga nito na halos 50 milyong piso lamang. Itong kasong ito, itong board, ang lupa, binili niya para sa farmers market namin sa halagang mataas doon sa prevailing market value. Aniya, ang naturang transaksyon na nangyari noong Mayor pa si Singson noong 2019 ay nagdulot ng 100 milyong pisong pagkalugi sa pondo ng kanilang bayan. Sinagot din ni Atty. Cordero kung bakit ngayon lamang siya nag-file ng kaso. Dinalabanan na namin siya noon pa. Pero siyempre, pagkasama sa Gloria, walang nangyari doon sa mga kaso namin. Pero ngayon, panahon ni Presidente Bongbong Marcos, at maliwanag naman na gusto niyang mahanap lahat ang mga nandadaya sa ating gobyerno. Kasama sa mga respondents sa reklamo ay itong sina ex-Vice Mayor Pablo o Pablito Sanidad Sr., mga miyembro ng Sangguniang Bayan ng Narvacan, Municipal Assessor Arlene Divina at Raymond Ang ng Western Textile Mills Incorporated. Sabi ni Cordero, ang mga ito'y nagtulungan upang maisagawa ang di umano'y pagnanakaw sa kabangyaman ng kanilang bayan. So eto ngayon, mayroong chismis. May chismis mga kababayan. Sabi, sa chismis, inabswelto daw. Oo, si Chavit. Ano yan? Ano nangyari? Kawawa naman yung effort. Sayang naman yung effort nila. Ganun, di ba? Ano yun? Bakit inabsuelto kung totoo? Naaawa kayo kasi matanda na. Di ba? Sipin nyo maigi yan ha. Ayon sa ating bubwit, oo, parang inabsuelto na raw to. Excited pa naman sana tayong makita si Chavit habang nakakulong, Di ba? Ano ba yan? Diyos ko, mga kababayan ko. Oo, kaya alam mo. Kaya ikaw, hoy. Nuno sa punso. Ay. Anino, no? Maring Weng, thank you naman, Love you. Di ba, no? Itong anito ng mga, ang anito ni Norman Mangusin, Wala stick, mga kababayan ko. Ewan ko kung ano nangyayari dyan. Bakit ganyan? Hoy, nasan na, 16 na ngayon. Nasan na yung makukulong? Okay na. Di ka na, ewan ko, mapapahiya si Manong Bongbong sa ginagawa nyong yan Di na kayo nahiya. Di ba, no?
Nakakahiya ho kasi mga kababayan. Nang sabi mga kababayan, may makukulong, may makukulong. Tapos, wala rin pala. Tapos, ayun, ang ending natin, nga. Tama, mali. O, ang ending natin yan, nga. Ewan ko. O, so paano na yan? Kulong nyo na si Chavit! Dahil dito'y hinihingi ng Warriors Tinarbacan Incorporated sa Ombudsman na makulong si Singson at iba pa, kabilang na ang pagpapataw ng preventive suspension sa nakaupo na ngayong alkalde ng Narvacan na si Mayor Edna Sanidad na nooy konsihala pa lamang. Hinihingi ng mga complainant na ibalik ni Singson at mga kasabwat ang halos 100 milyong pisong o manoy kinita nito sa pagbili ng overpriced na Barya lang yun 100 milyon. Barya lang yung kay Chavit. Kung ibabalik ni Chavit yan, baryang-barya lang yan. Tama, mali. So, totoo naman, barya lang yan eh. Oh. Baka naman, sige, balik ko na lang para wala ng problema. Total naman, matandaan na ako. Hindi ko na mauubos yung pera ko. 100 milyon, gagastusin lang sa rally yan eh. Kulang pa. Kulang pa yung 100 milyon para gastusin sa rally. tupa sa walay na reklamong katiwalian. Nais din nilang managot si Singson dahil sa mga kasong may kinalaman sa pagnanakaw umano ng pondo mula sa tobacco excise tax. Okay, yan mga kababayan. Ewan ko. So eto na, hindi lang ho yan. Baka kala nyo, meron din sa Iloilo. Sino yung mga taga Iloilo dyan? Pasok! Patong-patong na kasong kriminal at administratibo sa Office of the Ombudsman Ang 14 na barangay officials ng Haro Iloilo sa alegasyong sa Harong Iloilo, mga kababayan, ultimo nga mga kapitan, magnanakaw din daw. Ayop. Alam nyo mga kababayan, sana ganito sana eh. Kaya lang kung wala naman tayong nakikitang nakukulong, abay parang ang sarap ang sarap itakwil ni Boying, Pag walang nakukulong, ang sarap itakwil ni Boying Rimulya. pangungupit mula sa ayuda program. Sabi. Ayon sa mga complainant, ilan sa kanila ang biglang inalis sa listahan at kung kasali man, bawas na raw ang ayuda ng kanila itong matanggap. Kita nyo yung bigay na ayuda ng national government, ibinaba sa mga kapitan, tapos yung mga kapitan, binabawasan. Ang kakapal na mga mukha, pati kapitan, nagnanakaw yung mga yan. Diba? Bang klase? Ewan ko. Sa balitang yan, si Val Gonzales. Patong-patong na mga kasong administratibo ang reklamong isinampa ng DSWD sa Office of the Ombudsman laban sa 14 na mga barangay officials mula sa Haro, Iloilo. Ito ay may kinalaman sa pagbabawas o pangungupit sa 10,000 pisong ayuda para sa mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX program. Pinangunahan mismo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagsasampa ng reklamo ngayong umaga. Ayon kay Secretary Gatchalian, sa 14 na magkakahiwalay na mga reklamo, dawit ang mga barangay officials mula sa 16 na mga barangay ng Haro. Nangyaring pangungupit ng 10,000 pisong ayuda sa magkakahiwalay na pagkakataon sa AX distribution na nangyari nito lamang nakalipas na November 7, November 11 at 12. Pagkatapos ng Grabe, mga kababayan, Biro mo, para na lang sa mga kababayan, ultimo kapitan, nagnanakaw. Ang kakapal ng mga mukha nito, mga kababayan, ang kakapal ng mga puki ng ina. Talaga. So anyway, mga kababayan, bibitinin ko muna kayo kasi marami na akong nag-aantay sa akin sa aking opisina. Marami akong pipirmahan, marami akong ganyan, ganito, ganon, Sa totoo lang namimili na nga ako kung ibibenta ko na lahat yung kumpanya at magbablog na lang ako o titigil na ako sa pagbablog at itutuloy ko yung kumpanya Ay, nako. Pero alam nyo, habang nagbablog ako kasi, ito yung
nagbibigay ng kaligayahan sa puso ko. Ewan ko ba? Siguro dati lonely ako, oo. Oo, hindi magkakasya yung mga babae lang sa buhay ko. Parang kahit na may babae na sa buhay mo, mga kababayan, oo, parang meron pa ring empty sa puso ko. Parang dito ko po na dito ko po nasumpungan, dito ko po nakita, nahanap yung pong pupuno ng kaligayahan ko. No? Sa tuwing nakikita ko kayo, yan, sila Jojo Chavez, Ai Chang, yung mga yan, Romel Gutlay, oo, sila Catherine Galpo, sila Heidi Pantino, Pachuchay, yan, sila Rain, sila Roslyn, yung mga yan, Elena Capistrano, Miss Au, Bilola, lalong-lalo na itong bumubuhay sa akin, si Emeline De Castro, sila Josie Tango, Arnold Lopez, Jing Martin, nako, ewan ko. Sila Evangeline Camilosia na nag-aantay sa Hong Kong. Ang saya kaya, doon ko nasumpungan talaga yung kapunuan ng puso ko. So, ibig sabihin mga kababayan, malulungkot ako kapag huminto na ako mag-vlog, Isang araw nga lang hindi ako makapag-vlog, parang magkakasakit ako. Kaya paano? Ayawan na. Kaya paano? Bigla-bigla na lang ako mawawala. Kaya maraming salamat po sa inyo sa kasiyang katuwaan at binibigay nyong halakhak sa akin araw-araw. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike